Ang mga tao sa mundong ito ngayon ay nagsasabi pa rin ng parehong bagay, gaya ng 2,000 taong nakalilipas, nagsasabing siya ay isang tao na nag-aangking Diyos. Tunay itong nakalulungkot. Sa Biblia, ang Genesis chapter 1 ay nagpapakita na nilalang ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang sariling larawan na may lalaking larawan at babaeng larawan. Hindi ba't malinaw na mayroong Diyos na may lalaking larawan at Diyos na may babaeng larawan? Kung gayon, hindi lang may Diyos Ama, kundi sino pa ang mayroon. Ang tunay na pananampalataya ay isang pananampalataya na kayang tanggapin kahit ang Diyos Ina. Sa Hebrews chapter 9, nasusulat, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sa Kanyang ikalawang pagdating, hindi ba't dapat natin siyang tanggapin, kahit na dumating siya sa laman? Ang Diyos ay hindi darating sa kahit saan lang, bilang tagapagligtas, darating siya sa Zion. Dahil dito, dapat nating bigyang pansin ang Zion. Anong lugar ang Zion? Sa halip na bigyang pansin yun, gaya ng nangyari 2,000 taong nakalilipas, ang mga tao ay nagsubok na batuhin siya, sinasabing, ikaw, na isang tao, ay nag-aangkin na Diyos. Kahit na pumarito ang Diyos sa lupa dala-dala ang tanda na Paskwa, ang tanda ng buhay na walang hanggan. Ang dahilan kung bakit nangyayari ang parehong pagsalungat at paghahadlang 2,000 taong nakalilipas, ay dahil hindi nila naunawaan ang kaligtasan na dala ng Mesiyas bilang tagapagligtas. Gayunman, kung ang Diyos ay ating Ama, natural na sino ang dapat na nasa tabi niya? Dapat na naroon ang ating ina. Tingnan natin ang Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Sino siya? Dito, ang itaas ay tumutukoy sa langit, iyon ay ang kaharian ng langit. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Sinasabi dito na mayroon tayong mayroon tayong espiritual na ina. Nasusulat dito na, ating ina. Siya ba ang pisikal na ina ni Apostol Pablo? Hindi. Ang siyang nasa itaas, iyon ay, sa langit, ay walang iba kundi ang ating ina, na nagsilang sa ating mga kaluluwa at nagbigay sa atin ng buhay. Ginising na tayo ng Diyos sa katotohanan ito mula pa sa Genesis chapter 1. Tinatanggap natin ang Diyos Ina alinsunod sa mga katuruan ng Biblia, at ipinapalaganap sa buong mundo ang masayang balita tungkol sa Diyos Ina. Sa panahon ng propesya, habang nasasaksihan natin na tinutupad ni na Ama at Ina ang Ebanghelyo, hindi ito nalalaman ng mga tao kaya nagtatanong sila ng, ano nga ba ang ginagawa ng Church of God, kaya patuloy itong umuunlad araw-araw. Hindi ba't sinusunod lang natin ang mga katuruan ng Biblia? Hindi ba't ang layunin ng ating pananampalataya ay ang walang hanggang kaligtasan at ang kaharian ng langit? Ang Ebanghelyo ay dapat na umunlad sa loob ng pananampalatayang nagsisikap na makamit ang kaligtasan, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng Diyos na, dahil ang katibayan ng pag-iral ko ay nasa Biblia, suriin niyo itong mabuti. Kaya kailangan nating basahin ng mabuti ang Biblia. Pag binabasa natin ang Biblia, makikita natin na binabanggit nito ang Diyos Ina, at itinuturo ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi natin ito dapat na ipagkaila, hindi ba? Tingnan natin ang katuruan ng Revelation chapter 22 verse 17. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi. Sa Trinity, ang Espiritu Santo ay tumutukoy sa Diyos na may lalaking larawan. Iyon ay ang Diyos Ama, tama? Kung gayon, sino ang babaeng ikakasal sa Diyos Ama? Ang Diyos Ina. Anong mensaheng sinasabi ng Diyos Ama at Diyos Ina? Halika. Tungo saan? Tinatawag nila tayo na pumunta sa Zion, kung saan naninirahan sina Ama at Ina. Kung gayon, tingnan natin kung bakit nila tayo tinatawag. Halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay, kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ganito ang pagkakasulat sa aklat ng Revelation, sa pinakadulo ng Biblia. Dapat nating hanapin sina Ama at Ina at lumapit sa kanila. Kung gayon, bakit? Pag dumating ang Diyos sa lupang ito, bilang espiritu at babaeng ikakasal at nagsabing, halika, hindi tayo dapat na tumanggi sa kanilang paanyaya.
Ang mga individual na nagnanais na makapasok sa kaharian ng langit at gustong maligtas, gayon din ang mga naghahangad ng magandang hinaharap, ay dapat na pumunta sa simbahan, kung saan sila tinatawag ng espiritu at ng babaeng ikakasal. Saan tayo tinatawag ni na Ama at Ina na pumunta? Sa Zion, kung saan tayo ngayon ay narito, ang Church of God na nagdiriwang ng mga kapistahan. Tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao na pumunta ngayon dito.